Hi mga kaps, magandang araw po sa inyong lahat. So, hindi siguro maganda, no? Medyo maulan na umaga pala. So, ngayon, pupuntahan natin yung San Guillermo Parish Church. Dito lang yan sa may Bacolor. Actually, pangalawa ko na dito sa Bacolor. Nakita ko lang yan sa may Facebook. So, nakapag-desisyon ako na puntahan today ang San Guillermo Parish Church. Kasi nakita ko sobrang ganda niya kahit na lumubog siya sa lahar. So, samahan niyo ako at ating pasyalan ang simbahan ng Bacolor. Tara! So mga kabs, dito pa lang sa maliit na daanan na itinuro ni Google Map ay makikita mo na ang napakagandang simbahan. Napakaraming kwento ng simbahang ito na 2 beses itong tinamaan ng lindol at ang nagpalubog sa kanya sa kalahati ay ang pagsabog ng mga Pinatubo. Pero ito din ang dahilan para mas sumikat ang simbahan dahil sa pagkakatabunan nito ay maraming gustong makakita o bumisita ng aktwal kung ano ang itsura at isa na tayo doon. Ito nga pala ang itsura ng simbahan noon at ngayon bago pa pumutok ang Mount Pinatubo. So post na lang po ninyo no para makita ninyo ang pagkakaiba. Ang San Guillermo Parish Church sa Bacolor, Pampanga ay matatagpuan sa Barangay Kabambangan. Ito ay isang makasaysayang simbahan na kilala bilang Halfbury Church dahil sa daloy ng lahar mula sa 1991 Mount Pinatubo eruption. Ang simbahan ay unang itinatag noong 1576 ng mga Fraileng Agustinian kasama si Father Diego de Ochoa na nagsisilbing unang kura paroko. Sa kabila ng kalahating pagkalibing, ang simbahan ay nagsisilbi pa ring lugar ng pagsamba ng mga residente ng Bacolor. Ngayon, kinilala ang San Guillermo Parish Church bilang isang sikat na tourist destination sa Bacolor, Pampanga. Ito rin ay naging isang tanyag na pangunahing lokasyon ng shooting para sa isang Filipino TV series na humantong sa pagdagsa ng mga turista na gustong bumisita sa simbahan. Ang simbahan ay napinsala ng mga lindol sa nakaraan, lalo na noong 1880 na humantong sa muling pagtatayo nito noong 1886 sa ilalim ni Father Eugenio Alvarez. Ang kasunod na lindol noong 1897 ay nagudyok na higit pang mga pagsisikap sa muling pagtatayo sa pangunguna naman ni Father Manuel Diaz. Ang simbahan na ngayon ay kalahating nalibing na istruktura ay nakatayo bilang isang makapangyarihang simbolo ng katatagan at matatag na pananampalataya ng mga tao sa Bacolor. Sa halip na talikuran ang simbahan, ang lokal na komunidad ay umangkop. Pinapanatili ang natitirang istruktura at patuloy na nagdaraos ng mga serbisyong pangrelihiyon sa loob ng bahagyang nakabaon ng mga pader nito. Ang kakaibang kwento ng simbahan at ang nagpreserbang istruktura ay ginawa itong isang tanyag na destinasyon ng turista, kung saan ang mga bisita ay naaaki sa makasaysayang kahalagan nito at ang nakakasisiglang kwento ng kaligtasan nito. Nung lumubog siya. Nung lumubog siya, ayan, lahar yan. Oh. Ay, Mama Mary. Magdasal tayo, Mama Mary. Oh. Oh, lahar, oh. Nalubog, oh. Oh. Oh, yung mga tao, yun, humihingi ng tulong. Ito siya. Sa oras na ito, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman dahil
dahil na-witness ko ang lugar at parang may konting emotional ako, pero sobrang saya ko Maliit na sa oras chapel. na ito dahil napasyalan ko ang ganitong klaseng lugar na akala ko makikita ko lang sa TV or sa Facebook. So hanggang dito na lang po muna mga kabs. So kita-kita po tayo sa susunod na simbahan. Kung gusto nyo po ang mga ganitong content ay paki-like and subscribe na rin po para dumami ang ating pamilya. Salamat po.